Ganito ka mag-roam, kaya ka nata-trash talk. Lagi kang red light kapag mag-clash na. Alam mo ba na may unwritten rules ang mga roamer na kapag lagpas 1/4 na ang bawas ng HP mo, ay pwede ka nang mag-regen. Lalo na kung wala pa naman nangyayari. Para kapag may team fight, kayang-kaya mong promronta. Hindi ikaw yung mauunang tumakbo. Pangalawa, wala kang big skill or ultimate sa objective. For example, may turtle. Ginamit mo agad yung ultimate mo sa hindi naman kayang i-sure kill. Dahil dito, malaki yung chance na wala kang gagawin sa turtle fight. Ang sunod, huli na sana yung perfect target, gusto mo pang iset yung 5. Tandaan mo to ha, kapag nakita mo na yung nagpapahirap sa team mo at kaya nyong i-burst, pwede mo na agad ultihan o hulihin para mawala na yung threat sa kalaban. Ang sunod, showy ka. Sa bebe mo lang, maganda maging showy. Nya! Pero sa ML, mas okay, lagi kang nagtatago sa bush para nakakapag-provide ka na tinatawag nating off-map pressure. Kapag kasi ang showy mo, alam ng kalaban kung saan ang next move mo. At kawawa din yung kampi mo kasi kapag lagi kang nagpapakita sa top, pwede nilang dalawan yung bot lane. Kapag naman lagi kang nagpapakita sa bot, pwede nilang dalawan yung top lane. Ganun ang nagiging disadvantage kapag masyado kang showy sa mapa bilang roam. Ang sumunod, napakalambot mo mag-tank. Ikaw dapat yung pinakamakuna pero mali ang item build mo. Ganto ang tamang thinking kapag magbibuild ka sa early game. Sino yung hero na kayang bumuta sa'yo or kayang mag-provide ng maraming damage sa'yo? For example, si Sillon ang mage nila. Khalid naman ang XP lane at Hayabusa ang jungler. Ang tank ay Badang. Ang magandang buuin sa early ay Warrior Boots at Dreadnought. Huwag kang magtatap boots kahit may mage sa kalaban. Bakit? Late game mo pa kasi mararamdaman yung Sicilian. Kaya kahit late game mo na siya, i-item. Siguro mas nagegets mo na. At papadaliin ko pa. Ito ang iisipin mo. Kung kanino ka mas nasasaktan, yun yung dapat mong dinedepensahan. Parang sa pag-ibig lang. Nya! At ang huli, hindi ka marunong mag-protect. Puro ka lang set sa kalaban. Kapag napapansin mo na kahit mag-set ka at walang nagpa-follow up, baka yun na yung paraan para i-protect mo naman yung marksman mo or mage para hindi sila pinapasok ng mga backliners na hero. Ang tawag doon ay pill. Didikitan mo yung mga damage dealer mo kahit hindi ka laging nanghuhuli. Baka kasi hindi lang nila sinasabi na kailangan nila ng protect. At yun lang, hindi ka na ulit matatrash talk kapag sinunod mo yung mga to. Sana may natutunan kayo. Sana makatulong!